Kung sasabihin sa inyo ng Panginoon, lahat na makaka-recite ng perfect sa 10 utos ng Diyos ay makakapasok sa langit. Ano sa palagay nyo? Makakapasok kaya tayo? 10 utos, no? Ay, minsan nalilimutan natin no? Pero tibaling hindi kabisado, no? Sa ulo at naisa sa buhay. At ito ang unang pagbasa natin, the Decalogue or 10 Commandments. Pero alam niyo, dapat maunawaan natin na ito ay hindi lamang mga batas o utos. Higit doon ay sabi nga, they embody a loving, living relationship with God and the people of Israel. Ibig sabihin, itong 10 utos na ito, it's a covenant. Ito ay tipanan. Ito ay kasunduan ng Diyos at ng mga tao. No? Hindi lang ito ang mga rules na kinakailangang sundin. It's about a living relationship between two parties na nagkasundo na to share life with one another. Alam niyo, magandang tingnan niyo na kapag ikaw pala ay lumalabag sa isa sa mga 10 utos ng Diyos, hindi ka lamang bumabali ng batas, kundi may ugnayan na nagkakaroon ng lamat. No? May ugnayan na maaaring masira dahil sa paglabag. Para sa mag-asawa, di ba? Meron kayong kontrata. At yung kontratang iyon ay inaasahan na kayo ay magiging tapat sa isa't isa. Kapag may violate doon, ay maaaring masira yung tipanan na inyong ginawa nung kayo ay ikinasal. Kaya nga dito sa unang pagbasa, narinig natin yung sinabi ng Panginoon, bago pa man sinabi yung 10 utos, sabi niya, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Dito ay pinapaalala ng Diyos yung ginawa niya sa mga Israelita nung sila ay alipin pa sa Ehipto. Pinapaalala sa kanila sa iyon. Bakit? Dahil nais ng Panginoon na yung papel niya sa kanilang buhay ay yung sila ay laging kasama niya. O laging kasama nila sa kanilang paglalakbay. Mahalaga malaman nila yon, yung pagpapaalala na ang Diyos ang nagpalaya sa kanila para sila ay magkaroon ng focus lagi sa ating Panginoon. Kasi pag nalimutan nila yung nagawa sa kanila ng Panginoon, ay maaaring hindi na maging sentro ng kanilang buhay ang Diyos. They might focus on something else. Kaya napakahalaga na maalaala lagi ng bayan na ang sentro ng kanilang buhay, ang sentro ng kanilang pagsilang bilang isang bayan ay ang Diyos na kumilos sa kanila nung sila ay alipin pa sa Ehipto. At kung ang Diyos ang sentro ng kanilang buhay, sabi nga, the living relationship with God is the focus of a community. Magkakaroon ng magandang relasyon ang Diyos ang sentro sa kanilang buhay ng magandang relasyon sa ibang tao o relasyon sa ating pamayanan. Magkakaroon ng tinatawag na radical change. Mahirap nating sabihin na kung ang Diyos ang sentro na ating buhay, ay papatay ka naman ng ibang tao. Hindi mo pwede sabihin gano'n. Sentro na iyong buhay ang Diyos, pero nangangalunya sa may asawa. O sentro na iyong buhay ang Diyos, pero nagnanakaw sa kaba ng bayan. Ay hindi. Taliwas kapag hindi ang Diyos ang sentro sa ating buhay. Kaya nga kapag Diyos ang naging sentro ng buhay, maiiba ang estilo ng ating buhay. Maiiba ang pakikipamuhay natin sa ating kapwa,
sa ating lipunan. At yun ang nakita natin sa Panginoon sa mabuting balita. Dahil ang Ama, ang sentro ng kanyang buhay, ay gano'n na lang ang galit niya. Yung Panginoon, larawan lagi niya, maamong tupa. No? Pero dito, isa ito sa sandali na siya ay nagalit. Dahil nakita niya, desecrated yung tahanan ng kanyang Ama. Kaya nga narinig natin, no, anong sinabi sa Ebanghelyo, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. No? Ganun na lang galit niya. No? Dahil nababastos ang tahanan ng kanyang Ama. Dahil ang sentro ng kanyang buhay ay ang Ama. Hindi lang yung pagpapahalaga sa simbahan bilang bato. Isa pang ikinadahilan ng kanyang pagkagalit ay yung corruption na nangyayari na ginagamit ang simbahan. Halimbawa, doon sa money changers. No? Alam niyo, yung ginagamit na currency doon sa templo ay Galilean shekel. At yung mga currency na galing sa ibang lugar, sa Roma, sa Egypto, at sa iba pang lugar, Tiro, Sidon, kinakailangan ipalit nila doon sa, bago mag-alay sa templo. Kinakailangan Galilean shekel. At kung yung mga currency na ginagamit sa ibang bansa, unclean. So, kinakailangan malinis at ipinapalit nila. Ngayon, nangyayari, yung money changers, dinadaya yung mga nakikipagpalit. No? Tinataasan yung exchange rate. Ganon din yung mga sellers of animals, no? Meron silang sistema na gumawa ng temple inspector na kung saan yung iniaalay ay susuriin kung malinis ba, kung papasa ba, no, doon sa pag-aalay. Ang problema, hinahanapan nila ng depekto. Para yung nabibili nilang alay na kalapati o tupa sa labas na mura, ay mapipilitang bumili doon sa booth of Anas, na ang nagpapatakbo yung pamilya ng pare, si Anas. So, sinasadya na hanapan ng depekto para mapilitan silang bumili doon. No? So, si Anas yung high priest. No? So, merong corruption nangyayari. At doon nagalit ang Panginoon. No? Dahil dinadaya yung mga tao, ay ginagamit ang relihiyon, ginagamit ang pananampalataya, para sa pansariling kapakanan. So, it's a cry for justice, yung galit ng ating Panginoon. No? At yon ang kadahilanan, kaya gano'n na lang, pinaghahampas niya yung mga nagtitinda sa loob, hindi lang dahil sa desecration nung tahanan ng kanyang Ama, kundi desecration ng mga tao bilang templo ng Espiritu Santo. At ito ang panawagan sa atin, tayo ay nagdiriwang na 500th year of Christianity. Ang inaasahan sa atin, yung pananampalatayang iyon ay naisa puso na natin. At inaasahang isinasabuhay, yung pangangalaga natin sa ating pananampalataya, sa ating kapwa. Kaya nga, alam nyo, ito po ay isang biyaya na tayo humantong sa ganitong taon. Ito po ay history na ating pinagdaraanan ngayon, ang mga simbolo ng krus, ng Santo Niño, at ang ating mahaling ina, ang San Nicolas, ito po ang mga sagisag ng ating pananampalataya, nang inaasahan sa atin na biyayaan tayo, na blessed tayo, sabi nga, gifted to give. Kung tayo nabiyayaan ng pananampalataya, ang inaasahan tayo ay magiging regalo din sa iba. Sa pagpapahalaga sa ibang tao, katulad ng pagpapahalaga ng ating Panginoon, sa mga taong dinaraya, sa mga taong hindi nakakaranas ng katarungan. Kaya ito po ang malaking hamon na ibinibigay sa atin ng pagdiriwang nating ito. Na tayo biniyayaan, maraming kaloob, iba't ibang kaloob ang ating tinatamasa, ay tayo rin ay maging kaloob sa iba. Gamitin natin ang lahat ng iyon para sa paglilingkod sa ating simbahan, sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Huwag nating ipagdamot yon. Dito na lang sa ating parokya, anumang giftedness na meron tayo, share natin. Yun ang inaasahan sa 5 taong
500 taong anibersaryo na ng ating pananampalataya na bawat isa ay maging misyonero. Kaya nga mamaya meron po tayong magiging blessing na missionary cross, no? Upang ipaalala sa atin na tayo, no, ay inaasahang, no, magmimisyon sa ating pamilya, dito sa ating simbahan, sa ating pamayanan, o yung iba kung makakapunta sa ibang bansa, ipalaganap ang pananampalataya natin doon, at yun ang ating kilalanin, no? Alam nyo, napakaganda po ng team song ng ating pagdiriwang na ito, Awit ng Misyon. Nakalagay doon, narito, handa kami, Panginoon. Ang ganda po ng lyrics, no? Sabi doon, 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. So unang-una, pasasalamat. Spirit of gratitude. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, narito, handa kami, Panginoon. So yun sana maging disposisyon natin, yun lagi kahandaan, no? Na ipagkaloob ang ating sarili, lahat ng mga kaloob natin para magamit ng Diyos sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya. At sabi pa, kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. At Inang Maria ang siyang gabay namit lugod. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, pagmamahal namin sa bawat tao, ito nawa ang ating dalhin sa ating pagmimisyon, no? Bilang ekspresyon ng ating pagpapasalamat sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Na tayo rin sana ay maging kaloob sa bawat isa sa mundo.